Breaking news. Sumambulat po ang balitang ito mga kababayan. Mainit-init pa. Isang oras pa lang ang nakakalipas. Merong bagong pasabog ang mga 18 Marines at may karagdagang 90 Marines pa na parating upang patotohanan ang kanilang mga sinalaysay sa kanilang mga affidavit. So ngayon mga kababayan, matapang po na hinarap ni Mike Defensor kasama ng mga sundalong ito ang mga bias sa media. Mga kababayan ko, nako po, grabing pasabog ito. Meron talagang malilintikan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Sumabog na sa galit ang mga Marines. Eto na po mga kababayan ko. Yari sila. Trillanes, yari. Talagang totoo mga sinasabi ng mga Marines. Nagsabi na hindi nyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman ma'am eh. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BDM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo bang masabi yung exact details? Nung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 malita po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Oo, Paway, Paway? Bigan. Alam niyo po kaya yung ganung Pwede detail? po. Yung ano po, may lake po. Ilan po yung May ano boss? yung may lake. May lake. Sa lake. Ilog. Ah. Sir, ganito. Anong reaction ninyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Levy Balido and sa inyo, dapat tig-isa ho kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Yes, sir, para sa amin sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang Ito tanong. na. Kasi sa amin sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino mahihirap. Saan namin pupulutin sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin. Ang bawat isa namin po. Grabe, no? Okay lang. Kita nyo mga kababayan, no? Naiiyak na yung Marines dahil nga po ginigipit na sila. At gusto pa ni Boying Remulla na isa-isang mga affidavit ang gawin niya. Diba mga kababayan? Kasi grupo yan dapat iisa na lang. Tapos ang NBI naman mga kababayan ay nais daw nilang ipaimbestiga yung mga notaryo. Isipin nyo mga kababayan kung sino pa ang mga nagsusuplong. Sino pa ang mga tunay na naglalahad ng korupsyon sa bansa. Ito po ang ginigipit. Ito rin po ang sinabi ni Ka Edwil Sabala ng Iglesia ni Cristo na pangkalahatang spokesperson na kung sino pa yung mga nagsusumbong ng anomalya ng mga korupsyon sa bansa, yun pang ginigipit, yun pang kinakasuhan. Tignan nyo ang ginawa ni Ping Lacson kay Gutesa, kay Orly, na pinasama ito at sinabing nagpeke daw ng notaryo publiko ng signatura ng abogado. Ayun, nakanaka po. Hindi pala totoo ang sinasabi ni Ping Lacson. Tignan nyo, ginipit. Sasabihin ni Ping Lacson, tila may kulay.
tila hindi maganda ang timing. Gusto niya Biyernes Santo i-file yung kaso. Gusto ni Ping Lacson, mahal na araw. Ayaw niya ng anniversary ng People Power. Magiging sarswela na daw ang ang investigasyon pagka itong 18 Marines Kanino kayo maniniwala? Dito kay Ping Lacson na nasilaw. Nasira ang kredibilidad dahil sa tinawag na Lion King ito, the protector ng mga bossing, na mga protector ng mga buhaya. Yan ang sinasabi ng taong bayan. So ituloy natin mga kababayan ng pasabog na ito. Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinamit po yung mga oppositionista ni Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups or yung mga oppositionistang Duterte sa mga na-involved? Hindi, sir. Given the fact na merong isang kinarify sa Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pong sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Libby, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte, basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Isipin nyo mga kababayan ko. Tumutugma ang kanyang mga sinasabi. Kasi, yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuhan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho kami kay Busaldi ko. Isipin yung dami mga kababayan. Nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Mga kababayan, ang dami nila. 18, may parating pang 90 na Marines. Nakaragdagang maglalagay ng panibagong salaysay. Isipin nyo, 90 Marines plus 18 Marines, ilan po ito? 108 Marines na sila. Kanino kayo maniniwala? Kay Ping Lacson? Kay Trillanes sa sundalong kanin? Na nag-dribble-dribble ng kanilang mga statement na sinasabi na wala siyang kinalaman dito kay Tatay Digong, hindi niya inasikaso ang mga ICC investigator, hindi niya inasikaso ang mga tanim na mga testigo laban kay Tatay Digong sa kanyang kaso sa ICC. Pero ngayon, March 5, sumabog si Trillanes kasi nga bistado umamin na nakipagkita sa ICC at tinulungan niya ito. Isipin nyo kung hindi binisto ni Boying Rimulya, hindi aamin ito. Itong sundalong kanin na ito, nako po. Kaya tumutugma ang mga salaysay na mga sundalong ito, mga kababayan. Mula sa Pangulo, sa Speaker, hanggang sa mga senador na sila Tito Soto, Erwin Tulfo, sila Benny Abante, at marami pang mga kumag na mga magnanakaw na ito ang binabanggit ng mga salaysay ng mga Marines. Nako po. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Actually, Pwede po natin mabalikan yung time. sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabats ako dyan, na pumasok na. Parang, siyempre, qualified ka din naging naging driver ka. Ginhila ko, nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Okay.
Pero kay Sir Jun Esperon meron. Meron po dito isa. As NSA or Secretary of Defense mo ka nakalili sa role? Can you give an exact date po ba kung kailan ito nakapag-serve under Esperon? Sa chief of staff po siya ng AFP. Yes. Thank you. 2006. Isipin nyo si ano yan, chief of staff na yan. O ayan mga kababayan ko. Kilala nyo po si Hermogenes Esperon. Mga kababayan. Kilala nyo po si Hermogenes Esperon. O ayan, former AFP chief Hermogenes Esperon. Junior meets ex-marine. O kita nyo po mga kababayan ko. O sinong magpapasinungaling dito? Ayan o, ipakita po natin ha. Yari sila dito mga kababayan. And kayo po ay naghahayag ng suporta doon sa kanilang kapitid. Ayan o, Esperon. Full support ako sa kanilang pagsasabi at full support din ako sa kailangan na pag-imbestiga. Huwag nating hayaan na hanggang doon na lang complaint. Kailangan imbestigahin natin kasi napakaraming lead na ibinigay nila. So, sobrang kaligayahan ko at na kausap itong mga ating magigiting na mga Marines at Army. Talaga naman dapat silang ikarangan. Naiintindihan ko yung aspeto ng naaawol. Dahil may mga sundalo na magkakamon noon. Pero sundalo pa rin sila. Mapatawad dahil sa servisyo kung hindi man ay talaga hanggang ngayon sarili ko pa rin sila. Kung sa Mindanao. Para mga ibang units ko sa Luzon. At palagay ko dapat lang napakinggan natin sila. Dahil ito na nga, meron na silang sinasabi dito. Tingnan natin kung magsasabi sila ng totoo, investigahin natin. Hindi yung sasabihin mo na, discharge yan walang kwenta tao. O isipin nyo mga kababayan, ang unang ginawa kasi ni Ping Lacson, pinaimbestigahan yung mga background ng mga Marines. Sinasabi niya, dishonorably discharged. May mga kaso daw ito. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magsalita ng katotohanan laban sa mga anomalyang ito. Ayan, sabi ni General Esperon, dating AFP Chief Hermogenes Esperon ng AFP Chief, former AFP Chief ito. Pinakamataas na ranggo sa kasundaluhan ng Sandatahang Pilipinas. Anong sasabihin mo, Lacson? Wag na. Kasi ano yan gagawing ano lang yan. Gagawing chismisan, gagawing tambayan lang, magagamit ang Senado sa mga gawaing hindi maganda. Grabe naman itong Ping Lacson na ito. Anong klaseng Blue Ribbon Committee Chairman ito? Ba't mo kasi inagaw ang chairmanship, Lacson, kung hindi mo kaya? O ngayon, supalpal ka kay Esperon ngayon. Ito po, try natin. Hindi. Retiree ito. Technical sergeant ito. Ito nagka-problema yung isa na natanggal sa UN peacekeeping force. Dahil mayroong pagkakamali doon sa Middle East. Sa halip na i-demote lang may servisyo talaga. Secretary, have you read the affidavit? Yes. Tagalog at saka English version. And kayo po ay naghahayag ng suporta doon sa kanilang affidavit? Full support ako. Full support ako sa kanilang pagsasabi at full support din ako sa kailangan na pag-imbestiga. Huwag nating hayaan na hanggang doon na lang complaint. Kailangan imbestigahin natin kasi napakaraming lead na ibinigay nila. So, Isipin nyo mga kababayan, former AFP, nakasuporta na. sorry. Ako, mga kababayan ko. Hindi nung lapitan. Sige lang po sir, kasabi niyo po sila.
Oh, anong masasabi ni Ping Lacson dito? Sasabihin mo, ano na naman, kung ano na naman sasabihin mong mga parabola. Visit na Lacson ito, sabi ng mga tao. O, tuloy natin to, yung interview ng mga Marines. Pwede po i-clarify kung after 19 months po. Siya ginong second. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 months sa sanitary months. Ako na po sasagot. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalpa. So, isang retired na Army sa isang reservist. So, 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi po, 4 ay hindi Marines. Hindi naman namin ginawa po yun, ma'am. Lumalabas lang yan sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang Army saka isang reservist. Sir, ano masasabi ninyo? Parang, kasi nagka-cover din ako sa defense, medyo matagal din yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o the department. Hindi na namin trabaho yan, sir. Sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so mahirap ihalong katid. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, medyo manual pa tayo, sir. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung pagiging marino namin. Sorry po. Thank you so much. Yan, ginagawa kasi ng mga dagdag ko na rin po ngayon dito, tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagka-marines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Ang loan, dagdag po tama sa yun, mga negosyo. kababayan. Ano yun, pag discharge ka, hindi ka na pwedeng maging bodyguard ng isang politiko? Hindi ka na pwedeng maging security dito? O logic lang, Ping Lacson. Sasabihin mo politika. Sasabihin mo gawa-gawa lang ito. O paano yung mga detalye, mga pulis na opisyal na kasangkot dyan, na sinasabi sa listahan? O ano, Lacson, diyari ka ngayon. So palpal ka kay Chief Esperon. O tuloy pa natin ito. Lamang ko ang inaano ko doon, ma'am, kinaklaro ko doon, wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagka-marines namin, doon sa issue ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gano'n po kadalas uli yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Nako po. Natala nyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay
former Senator Trillanes. Naku po. Doon po sa Antipulo, Hala ka. sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipagwala? Alam namin sir na pera yung laman noon dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or Grabe. ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman noon. Nandun ho kayo Opo. habang binibilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Alam natin mga kababayan na mga medyang ito ay mga bias. Wala po kayong makukuhang hetot-hetot dito. Kasi tanong pa lang, binabara na nila ang mga Marines na ito mga kababayan. Wala kasi yung Net 25 dyan sa SMNI. Makakakuha tayo ng magandang dito, interview. O, ituloy pa natin. Paano masupal pa lang mga ito, itong mga medyang ito na bias. Minsan pa nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. Siping. So nakita ko yung ibang kasama ko na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. Siping nyo. So totoo po lahat yun, ma'am. Naku po. Ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Nag-deliver kayo kay Delimas? Tama po ba? Sa ibang mga kasama ko Baka po. yung nag-deliver kay Delimas. Ito na. Kasi nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi ng time na yun. No? Sorry po Yan po. May Ma'am, nabang. pwede last question? Kasi may mga security... 5 minutes. 5 minutes? Okay lang. 5 minutes ikaw. Ako May mga security... ano sila sa akin. Rasang ko na din para... Oo. Sabi po kasi ni 2022, nakakulong pa siya. Congressman De Lima, nakakulong pa raw siya. It was released, I think, in 2023, 2024. Basta, Around that time. yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Nako. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuhan. Paper bag. Nako po. Paper bag. At paano niyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Nako po. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga ma'am. Tsaka nakikita rin namin. Ano Ang sa lakas. townhouse? Pwede yung pakilinaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Nako. Saan po yan? Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley, Forbes. Kanina po Tama. kay speaker po ba yan? Hindi po namin alam kung kanino, ma'am eh. Nako, si Dilima Basta doon yari. po lagi yung meeting place nila. Lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver din ni Saldi po? Driver security po. ma'am. Kayo Grabe mga kababayan. Driver security. Marunong po kaming mag-drive. O ayan po mga kababayan. Si Dilima lagi daw nakikita. Ang sabi dito sa balita kung hindi ako nagkakamali, 3 to 5 times ay nagbigay ng karagdagang detalye ang ilan sa 13 dating sundalo sa preskon ngayong araw, March 5. Tinanong sila tungkol sa kanilang nasaksihan, partikular kung ilang beses umano nilang nakita si Laila De Lima na tumanggap ng paper bag. 3 to 5 times ito. Hala ka, mga kababayan ko. Isa itong malupit na tuwirang isinasangkot ang pangalan ni De Lima. Tinatanggi na naman mga kababayan So kayo pong humusga. O tignan nyo, nag-i-impeach sila. 53 ang sumang-ayon na i-impeach si Sara kasama si De Lima, sila Luistro, sila Benny Abante. Lahat ng mga congressman na yan sa Kongreso na alam natin na karamihan dyan ay sangkot sa nakaw na mali-maleta. Okay, this is the Wonders Philippines. Ano masasabi nyo sa karagdagang pasabog ng 18 Marines na ito?
For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Isang like, isang share, isang subscribe. At sabihin nyo pong anong lugar po kayo nanonood. Okay po? Salamat po.